Hi, hello po. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Saan man ho kayo naroon. Nagbabalik hong muli itong aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat ho sa patuloy na nanonood ng aking mga video na ina-upload. And maraming salamat ho sa lahat na nagsusubscribe. Nagbabalik hong muli ang Eric's Vlog at ngayon ho ay pag-usapan natin ito ho nga tinatawag na ombudsman. So ano nga ho ba itong ombudsman? So sa Pilipinas ho ito ho ay isang makapangyarihan at independent ho na constitutional body na siya hong tumitingin sa mga korupsyon at maling pag-uugali ho ng mga nasa gobyerno. So yan ho ang tinatawag na ombudsman. At sa atin hong kasalukuyang panahon, ang nakaupo hong ombudsman sa atin hong bansang Pilipinas ay ito hong si Jesus Crispin Remulla. So siya ho ang ikapitong ombudsman sa Pilipinas at siya ho ay nanungkulan mula ho noong Oktubre 9, 2025. So atin hong kilalanin kung sino baga ho itong si Jesus Crispin Remulla, ang bagong ombudsman ho na kaupo lang ho noong October 9, 2025. Ang full name ho ng ating bagong ombudsman ay si Jesus Crispin Boying Katibayan Remulla. So siya ho ay pinanganak noong March 31, 1961 at sa kasalukuyan ho siya ay 64 years old na. At tungkol naman ho sa kanyang edukasyon, siya ho ay nagtapos ng primary sa De La Salle University at ang secondary education ho, siya ay nagtapos sa Ateneo de Manila High School at pagdating naman ho ng college, siya ay nag-aral ho ng BS Political Science at Bachelor of Laws hanggang 1987 doon ho sa University of the Philippines. At noon ho 1987 siya ho ay nakapasa sa bar exam at doon ho sa tinatawag na Career Executive Service Board exam noon ho 1987. Nagsimula ho siyang mag-practice ho ng kanyang profesyon bilang private practitioner ho at senior partner doon ho sa Remulla and Associates Law Office. At pagsapit ho ng 1992, siya ho ay naging Cavite Provincial Board simula ho noong June 30, 1992 hanggang June 30, 1995. At simula naman ho noong 1998 hanggang 2001, siya ho ay naging Assistant Secretary sa Office of the President noong hong panahon ni Pangulong Joseph Estrada. At simula naman ho noong 2001 hanggang 2003, siya ho ay Chief of Staff sa opisina ho ni Senator Luisa Pimentel Estrada at siya din ho ay naging spokesperson ng Puwersa ng Masang Pilipino. At noon naman hong June 30, 2004 hanggang June 30, 2010, siya ho ay naging miyembro ng Philippine House of Representatives sa lalawigan ho ng Cavite at simula ho noong June 30, 2010 hanggang June 30, 2013 siya din ho ay naging miyembro ng Philippine House of Representatives sa lalawigan ho ng Cavite. At noon naman hong 2013 siya ho ay sumubok na lumaban ho sa pagka-mayor sa Tagaytay City, subalit siya ho ay natalo ni Agnes Tolentino. At pagsapit ho ng taong 2015, siya ho ay nag-file ng candidacy para ho tumakbong gobernador ng Cavite at siya ho ay pinalad na manalo bilang ika-32 gobernador ho ng Cavite at siya ho ay nanungkulan
simula ho nung June 30, 2016 hanggang June 30, 2019 bilang gobernador ho ng lalawigan ng Cavite. At pagsapit naman ho ng 2019, siya ho ay naging congressman ho muli sa lalawigan ho ng Cavite simula ho nung June 30, 2019 hanggang June 30, 2022. At pagsapit naman ho ng June 30, 2022, siya ho ay na-appoint bilang ika-59 na Secretary of Justice ho ng Department of Justice, at siya ho ay naging Secretary of Justice hanggang October 9, 2025. At ito ho nga nagdaang October 9, 2025, siya ho ay na-appoint ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas. So siya ho, si Jesus Crispin Remulla, ang ikapitong ombudsman ho ng ating bansang minamahal na Pilipinas. So siya ho, si Jesus Crispin Remulla. So yan ho ang ating bagong ombudsman ho, si Jesus Crispin Remulla, ang dating sekretary ho ng Justice at matagal din hong nanungkulan bilang congressman ho sa lalawigan ng Cavite. At siya ho ang titingin sa mga opisyalis ho ng gobyerno tungkol ho sa mga korupsyon at sa mga masamang pag-uugali ho sa panunungkulan ho nila sa ating gobyerno. So siya ho ang magbabantay at titingin ho, lalong-lalo na ho ngayon na malaking usapin ho ang korupsyon sa bansang Pilipinas. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. God bless po sa inyong lahat.